Ito yung tatato natin kay Bossing. Fishing half leg concept. Alright. Ang laki oh. Kasi meron si boss dito tatakpan. Mamaya ikwento ko kung saan nanggaling yan. Panoorin nyo na lang. Let's go. Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa isang big bike rider na galing pa sa Saudi na ngayon ay for good na dito sa Pinas na dumayo pa dito sa atin sa Baras Tattoo Studio sa Rizal. Actually, it's already been a few years na nag-decide siya mag-settle dito sa Pinas and it seems to me na he consider that decision na one of his best. Gaya ng ibang tao, mayroon ding mga consequences yung past actions niya na pinagsisisihan na ngayon ay naging bahagi at malaking parte kung paano siya naging kung sino man siya. I know, sobrang seryoso, pero naniniwala ako na sa buhay natin, bagaman okay naman mabuhay ng stress-free at chill lang, mahalaga na pagtuunan pa rin natin ng pansin pag nilay-nilayan ang iba't ibang aspeto ng buhay natin, lalong-lalo na ng mga elementong sumasaklaw sa ating mga asal at kung paano tayo mag-isip bilang individual at bilang tao na mayroong responsibilidad sa komunidad at sa mga taong malalapit sa atin gaya ng mga pamilya at mga kaibigan. Anyway, client requested a fishing concept tattoo design sa kanyang kanang likod right na binte. Originally, yung sinend niya sa akin na design just a silhouette or shadow ng taong namimingwit sa gitna ng open space kung saan nakalubog sa tubig yung mga paa abot hanggang sakong. Until we stumbled on this design sa web, actually sa Instagram. It just feels right. Yung design is not so common. Actually, wala nga ako makitang image nito. So, para magamit namin na gayahan na reference for this session, screenshot is the key. Natuwa kasi ako, merong aso, tapos merong puno, merong ulap, merong parang platform na bridge na putol, basta ganun. So, nostalgic kasi. Para siyang painting or landscape. Yes, there are details we missed. Pero andun pa rin naman yung subjects as per client request. Nakwento din sa akin ni boss na dito sa part na to kung saan siya nagpapatattoo, parte kung saan may bakas ng kahapon yung sugat na nakuha niya nung siya ay nahulog sa bangka at tumama sa katig. Grabe, ang sakit nun. Pero ganun talaga kahit na masaktan pa tayo, hindi naman natin basta-basta titigilan yung ginagawa natin. Lalo na't mahal natin yun at masaya tayo doon, di ba? Gaya din sa akin, sa ginagawa ko ngayon sa pagtatattoo, hindi naman din siya talaga madali Maraming mga struggles, challenges, araw-araw na hinaharap. Pero it's part of life di ba? Kaya tayo na lang yung mag-adjust, ganun talaga. Pero yung mga pangyayari na yun, di nun napipigilan yung interest niya sa pangingisda, pakikipagsapalaran sa dagat o kung minsan, kahit na yung simpleng pagtambay lang sa gitna ng tubig habang nasa ibabaw ng bangka, palutang-lutang na inuuga ng banayad na alon na siya ring nagtatangay, mapahilaga, timog kanluran o silangan. Ganun lang, kung saan ka lang tangay ng agos. Pero pag dapit hapon naman or pagpagabi na, syempre uuwi ka pa rin naman dun sa reality, dun sa tunay na mundo. Yung dagat kasi, yung pag-stay dun, parang pagtakas lang siya sa sa konsepto ng realidad. Parang ganun. Kasi pakiramdam nila, or ako din kasi na-imagine ko yun Pero hindi naman ako mahilig mamangka. Pero pag lumalangoy ako, ganun kasi yung pakiramdam ko. Feeling ko is malaya ako. Pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Tapos walang nakatingin sa akin, walang mapanghusga, wala kang maririnig na ibang tao. Ang maririnig mo lang yung peaceful, yung payapa, yung nakaka-relax na hampas ng mga alon. Ganun. Sobrang, ewan ko, yung nature sobrang healing niya talaga, sobrang lakas niya
heal na makapag-unwind yun. Parang ganun. So, di ba? Pero sana next time matry din natin yung bangka-bangka na yan and yung pangingisda. It feels so peaceful. And sa age ni boss na 56, siguro ito na talaga yung retirement trip niya. Yung pangingisda na nakuha niya pa na hobby sa nung bata pa siya and napagpatuloy niya sa Middle East, sa ibang bansa. Pagbalik niya dito hanggang ngayon, ito pa rin yung libangan niya. And sometimes, nakasama rin daw siya ng mga competitions and nakakasalamuhan niya yung mga tao doon sa community niya, na pag bonding niya yung mga other people with same interest, di ba? So, so amazing to be part of community like that na wala, chill lang, na relax lang sa buhay. Di ba? Teka. Napaba na naman itong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Sa mga tinatamad dyan, bumiyahe, hindi alam yung papunta sa Baras, walang problema yan guys. Kaya ko kayo puntahan kung saan man kayo lupalop na probinsya, na lugar, na city, na street, kung saan man yan. Diyos ko po, pwede ko kayo puntahan. May motor naman ako eh. Kung hindi kaya ng motor, pwedeng magbangka. Kung hindi kaya ng bangka, pwede mag-aeroplano. Kung hindi kaya ng aeroplano, gagamit pa ako ng spaceship or ng time machine kung nasan man kayong era. Ayun. Paano? Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local. Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Ayos, okay. Yan. Si Bossing daw yun, tsaka yung alaga niyang aso. For long hours. Ayos, grabe. Lagpas, likod ng tuhod. Rate mo na boss, 1 to 10. Quality? Yes. Siyempre 10. Yun. Good quality. Ayos. Dinay pa na tayo niya ni Bossing dito sa Baras, galing sa Kalokan. Caloocan pa yan galing. Ulit ka pa ba boss? May number ka naman sa akin pag gawin. Yun. Salamat boss sa tiwala.